Alam nyo ba, mga katropa, na araw-araw, milyon-milyong Pilipino ang nakikipagbuno sa matinding traffic sa Metro Manila. Grabe ang challenge, di ba? Ang biyaheng dapat 1 oras lang, nagiging 2 o 3 oras. Nakakapagod, nakaka-stress, at malaking kabawasan sa oras na sana ay para sa pamilya o pahinga. Pero teka, may paparating na pag-asa. Isang solusyon na matagal ng pinapangarap ng marami, lalo na ng mga taga-silangan ng Metro Manila. Ito ang tinatawag na Metro Rail Transit Line 4, o mas kilala bilang MRT4. Isipin nyo, isang modernong train line na babagtas mula Quezon City hanggang sa Taytay, Rizal. Ka-excite, di ba? Pero ano nga ba talaga itong MRT4 at bakit ito tinuturing na game changer? Imagine a world where you can travel from Taytay to Ortigas in less than 30 minutes. Imposible ba kamo? Hindi na raw sa hinaharap. Ang MRT4 ay isang fully elevated, high-capacity railway system na idinisenyo para magsilbi sa daan-daang libong commuters sa isa sa mga pinaka-congested na traffic corridor sa bansa. Ito yung Ortigas Avenue, na kilalang-kilala sa mala parking lot na daloy ng trapiko lalo na tuwing rush hour. Ang proyektong ito ay hindi lang basta isa namang tren. Ito ay isang pangako ng mas mabilis na biyahe, mas maluwag na kalsada, at mas magandang kalidad ng buhay para sa ating lahat. Ang kahalagahan ng MRT4 ay hindi matatawaran. Para sa mga residente ng Pasig, Cainta, at Taytay, ang araw-araw na commute ay isang malaking sakripisyo. Marami ang gumigising bago pa sumikat ang araw para lang makaiwas sa matinding traffic, at umuwi naman ng gabing-gabi na. Ang MRT4 ay nag-aalok ng isang reliable at mabilis na alternatibo sa mga bus, jeep at UV Express na kasalukuyang bumabagtas sa Ortigas Avenue. This is not just about convenience. It's about giving back people's precious time. Oras na pwedeng gamitin para makipag-bonding sa mga anak, mag-exercise o matulog ng mas mahaba. Katropa, ang proyektong ito ay isang malaking hakbang tungo sa isang mas progresibong Greater Manila. So samahan niyo ako sa ating paglalakbay para alamin ang lahat ng dapat malaman tungkol sa MRT4. Ating sisilipin ang kasaysayan nito, ang ruta na tatahakin, ang teknolohiyang gagamitin, at kung kailan natin ito posibleng masakyan. Mula sa mga plano sa papel hanggang sa aktual na konstruksyon, bubusisiin natin ang bawat detalye para mas maintindihan natin kung paano nito babaguhin ang ating pang-araw-araw na biyahe. Ito na ang pagkakataon nating makita kung paano ang isang pangarap na mas maginhawang transportasyon ay unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan. Ready na ba kayo? Tara, alamin natin. Ang kwento ng MRT4 ay parang isang mahabang biyahe rin, puno ng mga liko, hinto at paghihintay. Alam niyo ba na ang ideya para sa isang rail line sa Ortigas Corridor ay hindi na bago? In fact, matagal na itong nasa drawing board ng ating mga urban planner. Noong early 2010s pa lang, may mga pag-aaral nang isinagawa para tingnan ang posibilidad na magtayo ng tren sa rutang ito. Nakita na kasi noon pa man na ang Ortigas Avenue, kasama ang mga karatig lugar tulad ng Cainta at Taytay, ay mabilis na umuunlad. Habang dumarami ang mga tao at negosyo, sumisikip naman ng sumisikip ang mga kalsada. Kailangan talaga ng isang mass transit solution. Ang unang proposal ay medyo iba sa proyektong kilala natin ngayon. May mga plano noon para sa isang light rail transit o LRT system na dadaan din sa kahabaan ng Ortigas Avenue. Subalit, tulad ng maraming malalaking infrastructure projects sa Pilipinas, dumaan ito sa maraming pag-aaral, pagbabago at challenges. Ang pagguha ng funding, pag-aayos ng right-of-way at ang political will para itulak ang proyekto ay ilan lamang sa mga naging hadlang. Maraming administrasyon ang nagdaan at sa bawat palit, nagbabago rin ang prioridad. Kaya naman ang proyektong dapat sana ay matagal ng napapakinabangan, ay nanatili munang isang pangarap. Fast forward to 2015, isang unsolicited proposal mula sa isang private consortium ang nagbigay ng bagong buhay sa proyekto. Ito ang naglatag ng mas konkretong plano para sa isang 59.3 billion peso railway system. Subalit, muli itong dumaan sa masusing pag-aaral at negosasyon sa gobyerno. Ang proseso para sa mga unsolicited projects ay talagang masalimuot. Kailangan itong dumaan sa Swiss Challenge kung saan binibigyan ng pagkakataon ang ibang kumpanya na mag-alok ng mas magandang proposal. Dahil sa haba ng proseso, muling naantala ang pagsisimula ng proyekto. Ang paghihintay ng mga commuter ay lalo pang humaba, habang ang traffic naman ay lalo pang lumalala. Sa wakas, noong 2019,
Inaprubahan ng National Economic and Development Authority Board sa pamumuno ng Noy Pangulong Rodrigo Duterte ang MRT4 project. This time, it was identified as a priority government project to be funded by an official development assistance loan. Ibig sabihin, ang gobyerno na ang direktang mangunguna sa proyekto sa tulong ng pautang mula sa isang international financial institution. Ito ang naging hudyat na seryoso na talaga ang pamahalaan na isakatuparan ang matagal ng inaasam na solusyon sa traffic sa silangang bahagi ng Metro Manila. Ang mahabang biyahe ng MRT4 sa planning stage ay malapit ng matapos at ang susunod na kabanata, ang construction, ay malapit ng magsimula. Ngayong alam na natin ang kasaysayan, ang tanong ng lahat, saan nga ba dadaan itong MRT4? Napakagandang ruta nito dahil target talaga nitong serbisyuhan ang daan-daang libong mga pasahero na araw-araw sumusuong sa Ortigas Avenue. Ang linya ay magsisimula sa N. Domingo Street sa Quezon City, malapit sa border ng San Juan. Ang unang station nito, ang N. Domingo Station, ay magiging isang major transfer point. Dito mag-uugnay ang MRT4 sa kasalukuyang LRT2 Gilmore Station. Imagine kung galing kang Rizal, pwede ka nang bumaba dito at lumipat sa LRT2 para makarating sa Recto o Katipunan. Isang malaking ginhawa, di ba? Mula sa N. Domingo, ang tren ay tatawid patungong Granada Street, tapos ay liliko papasok sa Ortigas Avenue. Dito na magsisimula ang mahabang biyahe nito sa kahabaan ng isa sa pinakaabalang kalsada sa Metro Manila. Sunod-sunod ang mga istasyon sa mga strategic na lokasyon. Magkakaroon ng istasyon sa Ortigas Business District, malapit sa mga malalaking mall tulad ng Robinsons Galleria at SM Mega Mall. Isa pang istasyon ay itatayo malapit sa Meralco Avenue na magbibigay serbisyo sa mga nagtatrabaho at nakatira sa paligid ng Pasig. Ang mga istasyong ito ay idinisenyo para maging accessible sa mga pedestrian at magkaroon ng koneksyon sa iba pang public transport. Paglampas ng EDSA, ang linya ay magpapatuloy sa kahabaan ng Ortigas Avenue Extension. Dito na nito sasalubungin ang mga commuter mula sa Pasig, Cainta at Taytay. Magkakaroon ng mga istasyon sa mga importanteng lugar tulad ng Rosario sa Pasig na isang major residential and industrial area. Susundan ito ng mga istasyon sa Cainta Junction kung saan nagtatagpo ang trapiko mula sa iba't ibang bahagi ng Rizal. Magkakaroon din ng istasyon sa May Tikling, isang kilalang landmark na palaging puno ng mga pasahero. Ang mga istasyong ito ang magiging sentro ng biyahe para sa maraming taga Rizal na nagtatrabaho sa Metro Manila. Ang huling hantungan ng MRT4 ay sa Taytay, Rizal, partikular sa May Taytay Diversion Road, malapit sa public market at sa munisipyo. Ang Taytay Station ang magiging dulo ng linya na magsisilbing gateway para sa mga taga Rizal. Sa kabuuan, mayroong 10 istasyon na babagtasin ang buong linya na mag-uugnay sa mga siyudad ng Quezon City, San Juan, Mandaluyong, Pasig, at sa mga munisipalidad ng Cainta at Taytay sa Rizal. Ang ruta na ito ay hindi lang basta pinili. Ito ay resulta ng masusing pag-aaral para masigurong mapakinabangan ito ng pinakamaraming bilang ng mga commuter. Talagang pinag-isipan, mga katropa. Ngayon, usisayin naman natin ang mga technical details ng MRT4. Pero huwag mag-alala, gagawin nating simple para madaling maintindihan. Una sa lahat, gaano kahaba ang linyang ito? Ang buong MRT4 ay may haba na humigit kumulang 13.4 na kilometro. Ang buong linya ay magiging fully elevated. Ibig sabihin, lahat ng riles at istasyon ay nasa itaas ng kalsada, nakapatong sa malalaking post. Bakit elevated? Para hindi ito makadagdag sa traffic sa ibaba. Hindi nito sasakupin ang mga lane na ginagamit na ng mga sasakyan. Isa pa, mas ligtas ito mula sa baha na isang malaking problema sa Metro Manila. Very practical, di ba? Ilan naman ang mga istasyon at tren, gaya ng nabanggit natin, magkakaroon ng 10 istasyon na strategically located sa matataong lugar. Para serbisyuhan ang mga istasyong ito, ang proyekto ay magkakaroon ng isang fleet ng mga modernong tren. Sa simula, plano itong magkaroon ng 10 train sets na ang bawat isa ay binubuo ng 4 na bagon o cars. Ang bawat tren ay kayang magsakay ng humigit kumulang 1,400 pasahero sa isang biyahe. Kapag pinagsama-sama, ang buong sistema ay idinisenyo para mag-transport ng abot sa 400,000 pasahero araw-araw. Imagine niyo na lang kung gaano karaming sasakyan ang mababawas sa Ortigas Avenue dahil dito. Gaano naman kabilis ang biyahe? Ang mga tren ng MRT4 ay idinisenyo para tumakbo sa maximum speed na 80 km kada oras.
Dahil may sarili itong riles at walang traffic na haharapin, ang end-to-end travel time mula Taytay hanggang N Domingo sa Quezon City ay tinatayang abot lang sa 27 minuto. Grabe, di ba? Kung ikukumpara sa kasalukuyang biyahe na pwedeng umabot ng 2 hanggang 3 oras tuwing rush hour, napakalaking tipid sa oras nito. Ang paghihintay sa pagitan ng mga tren o yung headway ay planong maging mga 5 minuto lang. Kaya hindi mo na kailangang maghintay ng matagal sa istasyon. Bukod sa mga riles at tren, kasama rin sa proyekto ang pagtatayo ng isang malaking depot. Ito ay itatayo sa isang 10 hektaryang property sa Taytay, Rizal. Ano ang depot? Ito ang bahay ng mga tren. Dito isasagawa ang maintenance, paglilinis, at pag-iimbak ng mga tren kapag hindi sila bumibiyahe. Ang depot na ito ang magsisiguro na ang lahat ng tren ay laging nasa top condition, ligtas, at handang magserbisyo sa publiko. Ang lahat ng technical aspects na ito, mula sa pagiging elevated, sa dami ng tren, sa bilis ng biyahe, at sa pagkakaroon ng modernong depot, ay nagpapakita na ang MRT4 ay isang world-class na proyekto. Ang isang mega project na tulad ng MRT4 ay nangangailangan ng napakalaking pondo. Kaya ang tanong ng marami, saan kukunin ang perang gagastusin para dito? Magkano ba talaga ang kailangan? Ayon sa pinakahuling pag-aaral ng Department of Transportation, ang kabuuang halaga ng MRT4 project ay tinatayang abot sa 87.6 na bilyong piso. Wow! Ang laki, di ba? Hindi ito basta-bastang halaga. Kaya naman, ang gobyerno ay humanap ng paraan para mapondohan ito ng hindi masyadong mabigat sa kaban ng bayan. Dito na pumapasok ang tulong mula sa ating mga international partners. Ang pangunahing magpopondo sa MRT4 ay ang Asian Development Bank o ADB. Kilala ang ADB bilang isang financial institution na tumutulong sa mga developing countries sa Asia, tulad ng Pilipinas, para pondohan ang mga proyektong magpapaunlad sa ekonomiya at sa buhay ng mga mamamayan. Noong Hunyo 2021, inaprubahan ng ADB ang isang loan agreement para sa detailed engineering design ng proyekto. Ito ang unang yugto kung saan ginagawa ang kumpletong plano at blueprints ng buong sistema. Noong 2022, pumirma ulit ang gobyerno ng Pilipinas at ang ADB ng isang mas malaking loan package na nagkakahalaga ng 1.75 na bilyong dolyar para pondohan na ang civil works o ang aktual na konstruksyon. Ang pautang mula sa ADB ay isang uri ng Official Development Assistance o ODA loan. Ano ang ibig sabihin nito? Karaniwan, ang mga ODA loan ay may mas mababang interes at mas mahabang panahon para bayaran kumpara sa mga commercial loans. Ito ay malaking tulong para sa gobyerno dahil hindi ito masyadong magiging pabigat sa budget ng bansa. Ang natitirang bahagi ng pondo na hindi sakop ng loan ay sasagutin naman ng gobyerno ng Pilipinas. This is a partnership. Ang pondo mula sa gobyerno ay karaniwang ginagamit para sa mga gastusin tulad ng pagbili ng mga lupaing dadaanan ng proyekto o right-of-way acquisition at iba pang administrative costs. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa isang malaking institusyon tulad ng ADB ay isang magandang senyales. Ipinapakita nito na ang proyekto ay dumaan sa masusing pag-aaral at nakitang viable o talagang kapaki-pakinabang. Hindi basta-basta nagpapautang ang ADB kung hindi sila kumbinsido na ang proyekto ay magdudulot ng magandang resulta. Kaya naman, makakasiguro tayo na ang MRT4 project ay nakatayo sa isang matibay na financial foundation. Ang bawat sentimong gagastusin dito ay inaasahang magbabalik sa anyo ng mas mabilis na biyahe, mas masiglang ekonomiya, at mas magingawang buhay para sa milyon-milyong Pilipino. May isa pang exciting na development na kaugnay ng MRT4. Hindi lang tren ang abangan natin, kundi pati na rin cable cars. Tama, mga katropa, parang yung mga nakikita natin sa ibang bansa. Ito ang tinatawag na Antipolo Cable Car Project. Ang proyektong ito ay idinisenyo para maging feeder line ng MRT4. Ano ang ibig sabihin ng feeder line? Ito ay isang mas maliit na transport system na magdadala ng mga pasahero papunta sa pangunahing linya. At na sa kasong ito ay ang MRT4. Isang napakatalinong konsepto para mas mapalawak ang serbisyo ng bagong railway. Ang Antipolo Cable Car Project ay planong magugnay sa Taytay Station ng MRT4. Mula sa istasyong ito, ang mga pasahero ay pwedeng lumipat sa cable car system para maakyat sa iba't ibang bahagi ng Antipolo City.
Alam naman natin na ang Antipolo ay nasa mataas na lugar, at maraming parte nito ay mahirap marating gamit ang mga tradisyonal na sasakyan, lalo na kapag traffic. Ang cable car ay isang perpektong solusyon para dito. Ito ay environment-friendly, hindi gumagamit ng malaking espasyo sa lupa, at kayang magsakay ng maraming tao ng tuloy-tuloy. Isipin nyo, habang umaakyat kayo papuntang Antipolo, may amazing view pa kayo ng Metro Manila. Ang inisyal na plano para sa Antipolo Cable Car ay magkaroon ng ilang istasyon na mag-uugnay sa mga key areas sa lungsod, tulad ng Antipolo Cathedral at iba pang matataong lugar. Ito ay magiging malaking tulong hindi lang sa mga residente, kundi pati na rin sa mga turista at mga deboto na bumibisita sa sikat na simbahan. Sa halip na makipagsiksikan sa mga jeep at tricycle sa masisikip na daan paakyat, pwede na silang sumakay sa isang komportable at mabilis na cable car. This will boost tourism and make the city even more accessible. Ang proyektong ito ay kasalukuyang nasa feasibility study stage na pinupondohan ng gobyerno ng France. Ang pagsasama ng MRT4 at ng Antipolo Cable Car ay isang halimbawa ng integrated transport system. Ibig sabihin, ang iba't ibang uri ng pampublikong transportasyon ay magkakaugnay para makabuo ng isang seamless na biyahe para sa commuter. Hindi na kailangang maglakad ng malayo o sumakay ng maraming beses para lang makarating sa iyong destinasyon. Mula sa tren, lipat ka lang sa cable car. This is the future of public transportation in the Philippines. Isang sistema na hindi lang mabilis at episyente, kundi nag-iisip din kung paano gagawing mas madali at komportable ang bawat bahagi ng biyahe ng isang ordinaryong mamamayan. So the billion-peso question is, kailan nga ba natin masasakyan ang MRT4? Ito na siguro ang pinaka-inaabangan nating lahat. Ayon sa Department of Transportation, ang proyekto ay may sinusunod na timeline. As of today, January 6, 2026, ang proyekto ay nasa pre-construction phase pa rin. Ano ang ibig sabihin nito? Ito yung yugto kung saan tinatapos ang detailed engineering design, inaayos ang mga kontrata para sa mga contractor at sinisimulan ang napakahalagang proseso ng right-of-way acquisition. Ang right-of-way acquisition ay ang pagbili ng gobyerno sa mga private properties na tatamaan ng proyekto, tulad ng mga bahay, gusali at lupa. Ang aktual na construction o ang tinatawag na civil works ay inaasahang magsisimula sa mga susunod na buwan ng taong 2026. Ito na yung makikita natin na paghuhukay, paglalagay ng mga pundasyon at pagtatayo ng mga malalaking poste para sa elevated na relis. Ang construction ay hahatiin sa iba't ibang phases para mas madaling i-manage. Asahan na natin na magkakaroon ito ng epekto sa daloy ng trapiko sa Ortigas Avenue at sa mga karatig lugar. Kaya naman, ang DOTR kasama ang MMDA at mga lokal na pamahalaan ay bumubuo ng isang comprehensive traffic management plan. Magkakaroon ng mga alternate routes at rerouting schemes para mabawasan ang abala sa mga motorista at commuter habang ginagawa ang proyekto. Base sa opisyal na timeline ng gobyerno, ang construction ng MRT4 ay inaasahang matatapos sa loob ng ilang taon. Ang target date para sa partial operations ay sa taong 2028. Ibig sabihin, posibleng may ilang istasyon na bubuksan na sa publiko habang tinatapos pa ang ibang bahagi ng linya. Ito ay para mapakinabangan na agad ng mga commuter ang ilang bahagi ng sistema. Ang full operations naman, kung saan bukas na ang lahat ng 10 istasyon mula Taytay hanggang Quezon City, ay tinatarget na mangyari pagkatapos nito. Siyempre, ang mga petsang ito ay maaring magbago depende sa mga sitwasyon, tulad ng panahon, right-of-way issues at iba pang unforeseen challenges. Kaya, mga katropa, kailangan natin ng kaunting pasensya. Ang pagtatayo ng isang ganito kalaking infrastructure project ay hindi minamadali. It requires careful planning and execution. Ang mahalaga ay umuusad na ang proyekto. Mula sa pagiging isang konsepto sa papel, ngayon ay nasa yugto na tayo kung saan pinaghahandaan ng aktual na konstruksyon. Ang konting abala at traffic na mararanasan natin habang ginagawa ito ay isang maliit na sakripisyo para sa napakalaking ginhawa na idudulot nito sa hinaharap. Let's keep our eyes on the prize, a better, faster, and more comfortable commute for everyone. Kapag natapos na ang MRT4, ano nga ba ang magiging hitsura ng ating pang-araw-araw na buhay? Isipin na lang natin. Para kay Juan na taga Taytay at nagtatrabaho sa Ortigas, hindi na niya kailangang gumising ng alas 4 ng umaga.
Pwede na siyang gumising ng alas 6, magkape ng kalmado, at maglakad papunta sa Taytay Station. Sasakay siya sa isang malamig at komportableng tren, at sa loob lang ng wala pang 30 minuto, nasa Ortigas na siya. May extra oras pa siya para mag-almusal bago pumasok sa opisina. Ang stress at pagod sa biyahe ay mapapalitan ng mas maraming oras para sa sarili at sa trabaho. Ang epekto nito ay hindi lang para sa mga pasahero. Ang pagbawas ng daan-daang libong sasakyan sa Ortigas Avenue araw-araw ay magre-resulta sa mas maluwag na kalsada. Ito ang tinatawag na decongestion. Ang mga bus, jeep at pribadong sasakyan na kailangan pa ring dumaan sa Ortigas Avenue ay makakaranas ng mas mabilis na biyahe. Mababawasan din ang polusyon mula sa mga sasakyan na magdudulot ng mas malinis na hangin. Bukod dito, inaasahan ding sisigla ang ekonomiya sa mga lugar na malapit sa mga istasyon. Magkakaroon ng mga bagong negosyo, tataas ang value ng mga ari-arian, at mas maraming trabaho ang malilikha para sa mga residente. Para naman kay Maria, isang estudyante na nakatira sa Cainta at nag-aaral sa University Belt, ang MRT4 ay magbibigay sa kanya ng isang ligtas at abot-kayang paraan para mag-commute. Mula sa Cainta Station, sasakay siya ng MRT4 papuntang N. Domingo Station. Mula doon, isang lipat lang sa LRT2 at malapit na siya sa kanyang eskwelahan. Hindi na niya kailangang makipagsiksikan at magagawan sa masikip na bus. Ang pera na natitipid niya sa pamasahe ay pwede niyang gamitin para sa kanyang mga school projects. Higit sa lahat, mas panatag ang loob ng kanyang mga magulang dahil alam nilang mas ligtas ang kanyang biyahe. Sa huli, ang MRT4 ay higit pa sa bakal, semento at riles. Ito ay isang simbolo ng pag-asa at pag-unlad. Ito ay isang pamuhunan para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ang pangako ng mas mabilis na biyahe ay nangangahulugan ng mas maraming oras para sa pamilya, mas mataas na productivity sa trabaho, at mas magandang kalidad ng buhay. Habang hinihintay natin ang pagtapos nito, patuloy tayong umasa at manabik sa isang mas maginhawang bukas. Isang bukas kung saan ang pag-uwi sa ating mga mahal sa buhay ay hindi na isang nakapapagod na pakikipagbuno, kundi isang mabilis at masayang paglalakbay. Ang MRT4 ang bagong pag-asa ng ating mga lansangan, at yan ang ating tinalakay sa Matanglawin.